Kaya nga 'di ba si Tulfo wala ring kwenta. Nagbida-bidahan ng hinayupak. During the hearing, inamin mismo na fabricated ang picture na ipinakita ni Mel Robles na may nanalong loto. Pero paano nga naman imbestigahan ni Tulfo dahil magkakasama sila nila Kumar. Okay, magkakasama sila ng mga kasabwat ni Lisa. Kaya nga sabi ko, itong picture na ito, paano mag-iimbestiga yan? Alakihan natin. Ang asawa ni Tulfong kongresista din sa party list. Nakita nyo yan, mga kababayan. Ano ang mga relasyon ng mga yan? You know? Bakit sila nagsasama-sama? Ano ang meron niya mga yan? Kaya si Tulfo, ano nangyari dito sa mga fabricated winners, loan bettors? I'm telling you, sino ang kakampi nyo, mga kababayan? So ngayon, ang na-report sa atin, mga kababayan, sabi ko sa inyo, ito ay nakaka-alarma. Babasahin ko lang. Okay. Dalawang tao ang nag-message sa atin tungkol sa death threat nila kay Maharlika at dito, kay distressed mother. Okay? Alright. Ang sabi sa akin, Miss Maharlika, mag-ingat ka dahil drug cartel ang binangga mo. Okay? Mag-ingat kayo ni distressed mother dahil may planong gurgurin kayong dalawa. Sabi ko nga, hindi na bago yan. Hindi na po bago dahil inireport ko na nga sa FBI si Lisa. Pero dahil may bagong death threat ngayon, ay i-report natin si Francis Lloyd Tichua at saka si James Kumar. Dahil sa pag-expose natin ng kanilang actually hindi ako nag-expose ng pangalan ni James Kumar. Yung Indianong ito, ang nag-expose sa kanya yung CCTV na nakita natin sa Senado during the PIDEA Leaks hearing na si Kumar at si Lisa ay magkasabwat sa panggugurgur at pagbabribe kay JM o Jonathan Morales. Alam mo, ito pa lang, alam mo sa sobrang dami ng mga information, mga palangga. Ipapakita ko lang ha. Sinandan pala ako ng picture nitong ni James Kumar at ni Chua bago pa ni FLTC. Binisindan ako ng ating puting ahas bago pa tinake down ni James Kumar ang kanyang Facebook page at ang fan page ni Lisa Tanas. So, ibig sabihin, itong First Lady Liza Marcos _ fan page. Imagine nyo, mga kababayan, binalikan ko yung mga mensahe sa akin ng informante. Ayan. Ito si Kumar. Ayan, di kailan ba to? August 16 of 2022. Magkasama na pala talaga siya ni Liza. Nakita nyo? Ayan. Nakita nyo? First Lady, fan page. So, nawala na yan sa Instagram. Ayan, si Kumar at saka si Lisa ay magkasama na. At ang date ay August 15, 2022. So, ano ang relasyon ni Lisa kay Kumar at ni Marcos Jr.? Kasi nga, maliban sa yan ay campaign donor. Bakit binura itong fanpage na ito kung ito ay randomly lang na fanpage? Hinanap ko kasi binalikan ko sa dami po kasi nagme-mensahe sa akin. So, itong bago kong puting ahas na ito, ayan, ang dahil mga sinisend sa akin, lahat ng mga nagsisend sa akin, hindi ko naman kayang basahin lahat o i-absorb lahat sa sobrang dami ng information. So habang ini-scroll ko, dahil sabi palangga, meron kang bagong kayo ni distressed mother, meron kayong death threat. So ito yung picture ni James Kumar na burado na at yan si Lisa. Anong tawag? Anong sabi dito? First Lady, National Day Reception and Celebration of the 75th Year of Indian Independence. So ito, ang dami nilang picture. Ayan, Facebook ito na binura na nila. Okay? Ayan, sinend to sa akin Okay, ng ating puting ahas. Ang dami, mga luma na ito. Ayan, pinagsisend niya sa akin yan. Okay, na ngayon ko lang napansin yung iba. Ayan yung mga picture. Then also, sinend din sa akin yung picture ni James Kumar at ni Francis Lloyd Tichua
at ng asawa ni Tulfo. Ayan po ang picture nila, Chua. Ayan. Ayan, si Chua, si Kumar, at yung asawa ni Tulfo. Kaya naloka ako. Sabi ko, ano, di ba? Kaya nga, ano ang relasyon nitong mga julol na ito? So ngayon, mga kababayan, okay, balikan natin to. Okay, yung mga mensahe dito. Ang sabi, galit na galit, ngayon, si Chua, si Kumar, at syempre si Lisa. Ang utos daw ni Lisa, ayusin mo yan. Ayusin daw kami. Ibig sabihin, gawa ng paraan na maliquidate kami o magurgor ayon sa ating puting ahas or else. Di ba? Maapektuhan yung dealing nila ni Chua. Kaya daw ngayon, kabadong-kabado, itong si Chua, ayon sa ating source, di ba? Kung paano niya kontrolin ang information, kung paano niya ako kontrolin. Paano niya ako kontrolin? Paano mo ko kontrolin? FLTC ang bunganga ko. Dahil sabi ko nga sa inyo mga kababayan, kung gagawin ng Ombudsman Sandigan Bayan, lahat ng ahensya ng gobyerno, NBI, PNP, lahat imbestigahan ang mga crime na pinagagawa nito based sa ating mga information na nakuha at imbestigahan si Lisa, kalaboso lahat ang mga ito. Dahil may mga, sabi nga dito, meron silang mga eroplano. Miss Maharlika, hindi ka nila makontrol. Kaya Romanian ang titira sa inyo. Kailangan i-out mo to para malaman din at marinig ni distressed mother. Kinakabahan na sila sa iyong mga expose. Please mag-ingat ka sa kanila. Kay Chua, kay James Kumar. Dahil patatahimikin ka. Okay? Ngayon, ang mga koneksyon ng mga ito ay mga cartel partner, may mga cartel partner sila. Si Lisa Araneta Marcos at other business partners, sabi niya, ay ay inaatasan itong si Chua at sila Kumar kung paano kayo mapatatahimik. Alright? So, kailangan mo silang i-expose. Ngayon, mga kababayan, lingid sa kaalaman, na-broadcast na ba ito? Binabalikan ko itong puting ahas na ito. Meron pala siyang message sa akin. I think kailan to last nung April. Sabi niya, Miss Maharlika, at least, sabi niya, also sabi niya, last year, sabi niya, there was a coup, okay? Coup at EEI company. Helen Yurchenko, they sold her shares to FLTC and stepped down from the board of EEI. Okay? We think, sabi niya dito, she was forced or blackmailed to do so that FLTC or Francis Lloyd Chua can take control over the biggest construction company of the Philippines. It also fits in their system of money laundry, pulburon, arms, corruption, bidding on government projects, cartel, drug transport. Kasi protektado siya ni Bongbong at ni Lisa. Sabi niya, FLTC is the spider in web who controls the system, and Bongbong and Lisa are the biggest beneficiaries of this system. Miss Maharlika, don't forget, Imelda Marcos stole more than $200 million from the Philippines Treasury. They are doing the same, and FLTC has the system and the contacts. So spiderweb, si FLTC daw ang spiderweb, yung gumagawa ng technical part, at si Marcos Jr. at Liza at ang pamilya niya ang nagbibeneficiaryo o nagbibenefit. Okay? Sabi niya, they are doing the same thing. The same. And FLTC has the system and the contacts. That is why he is becoming very important to Marcos, and Lam is the fundraiser. Si Lisa Marcos ang nagpoprotekta ayon sa ating
puting ahas kay Francis Lloyd Chua, Chua, sa kanyang mga black dealings or yung mga illegal na business na ginagamit ang government based sa ating informante. Okay? Ms. Marlica, would not be surprised if FLTC is protected by them. Or maybe, sabi niya na, or has diplomatic status. Baka diplomatic status pa daw o may diplomatic passport pa si FLTC para mag-in and out sa country katulad ng ginawa. Baka nga appointed hindi natin alam. Katulad kay Michael Mann na itinago nila na diplomatic passport. Ito po ay hindi ito galing sa akin. Ito yung mga concern na nasa gobyerno na mismong nakapaligid kay Liza na gustong ipaalam sa inyo. Okay? Okay. Si FLTC ay mayroon ito. FLTC has armed bodyguards. So, sinabi ko sa inyo, bulletproof ang bahay, may private planes and helicopter, construction company, Banana. Ito yung mga kumpanya niya. Fleet of transport ships, all the ingredients of drug transport. Of course, this needs to be, sabi niya, investigated by the ombudsman ng government institution. Okay? Kailangan imbestigahan para makita sa taong bayan, ombudsman, lahat ng sangay ng gobyerno, yung mga binanggit natin, Sandigang Bayan, dahil si Marcos Jr. ang involved. Pinapayagan ni Marcos Jr. itong mga taong ito para ransakin ang pera ninyo. May private planes, may helicopter. Ito yung mga company, Sandigang Bayan, anong ginagawa ninyo? Ha? Commission on Audit, anong ginagawa nyo? Ang dali lang hulihin ito. Pero kung kayo ay kumigdila sa kipay ni Liza, kiss-ass kayo, syempre hindi nyo gagawin ang trabaho nyo. Binibigay ko sa inyong information coming from our putingas. Sabi niya dito, all the ingredients for drug transport. Of course, sabi niya, kailangan imbestigahan ng mga sangay ng gobyerno. Just follow the money and don't be surprised. Sabi niya, it will end into private accounts in Singapore or the British Virgin Island. And if you could waterboard, sabi niya FLTC, he could lead to impeach Marcos and destroy Liza Araneta Marcos. FLTC is their strongest pawn now, but also their weakest. So may sinansyang link sa akin. Okay? May sinansyang link sa akin from Bilyonaryo, dated May 24, 2023. Dolomite Beach developer Francis Lloyd Chua replaces Greg Yu on EEI board. Okay? So, siya ay developer, part siya ng, developer siya ng Dolomite. Okay? Engineer Francis Lloyd Chua has joined the board of construction giant EEI. Di ba si Martin Romualdez ay nandiyan din? Chua replaced AutoNation Group Chairman Greg Yu, who resigned on May 23. Chua's company, Industry Holdings and Development Corporation, acquired a 14.35% stake in EEI from the Yutchenko family's House of Investment for 1.08 billion. EEI considers IHDC as its strategic partner for expansion and instruction, as IHDC has interest in construction supply, logistics, and property sectors. Previously, HI had sold 20% of its stake in EEI RYM. Romualdez ito. Ay, RYM. EEI to RYM. Business management for 1.25 billion. Billionario.com first reported that HI plans to sell its remaining 20% stake on EEI. Chua, a civil engineer, graduate from the University of San Carlos, also owns Mac Builders, the company, and awarded 389 million contract to build controversial Dolomite Beach in Manila Bay. So ito dapat imbestigahan. Well, sabi ko nga, mga kababayan, walang mag-iimbestiga hanggang si Liza Satanas at si Marcos Jr. ang nandiyan. Diba? Walang mag-iimbestiga. So ngayon, pinaparating to sa inyo. At dahil ini-expose natin sila dito, mga kababayan, ini-expose natin ang presidenteng bangag. Diba? Ngayon, gusto kaming
gurgurin. At gagamitin yung Romanian na mga manggugurgur. Yun yung binanggit ni Lisa sa interview niya kay Anthony Taberna na kung gusto lang nila, isang tawag niya lang sa Romanian o sa Romania. Recorded yan, nasa dyaryo yan. Andyan sa video niya na nakasave yan. Kahit burahin yan, nasave ko na lahat yung ebidensya na yan. Kasi ginagamit ko sa case ko para i-present dito sa Amerika na itong babaeng Lisa Tanas ay kayang magpagurgur gamit or isang tawag niya lang sa Romanian, mga palangga. So kaya nga, hindi na tayo pinakikinggan nitong presidenteng bangag. Sinusuppress ang ating kalayaan. Gusto kaming gurguguruin, kasuhan, fabricated crime. At ito kartel na. Mga palangga, palaki na ng palaki ang binabangga ko, well, more on ako. Kami ni Distressed Mother, first Distressed Mother, hindi naman siya nakikita yung kanyang mukha. But more on ako. Sa kadahilan ng gusto kong ipaalam sa taong bayan na hindi na lang 3 ang death threat ko. Imagine nito, galit na galit si Chua at gagawa daw sila ng mga propaganda against me. Okay, mga pag-discredit sa akin. Kahit anong gawin mo, FLTC, Lisa, Mel Robles, kayo mga yawa, kayo Kumar, kahit anong gawin yung black propaganda sa akin. Hindi kayo magwawagi. At ang gobyernong ito, kayo dyan sa Pilipinas, na may matino pa dyan sa ombudsman, sa Commission on Audit, lahat, I hope, ginagawa nyo. Pero hopeless na nga ang taong bayan. Isang silip lang yan. Makikita ninyo na ang pera ng bayan nandiyan. At si Lisa at Marcos Kuting ay protektor ni Chua. Bakit siya mayroong bulletproof na bahay kung wala siyang mga kalaban? Kung ikaw ay kung wala kang mga kalabang mga kartel din o manggugurgur din, bakit bulletproof ang bahay mo? Saan galing yung mga eroplano mo, ang mga helicopter mo? Kailangan imbestigahan kasi base dito sa ating impormasyon, mga kababayan, pinoprotektahan si Francis Chua ay spiderweb. Siya ang on technical part kung paano gumawa ng mga illegal na transaksyon. Then ang pera ninyo, pera ng bayan, ayon sa ating informante, ay tinatransport. Maaring nasa Singapore, sinabi ko to sa inyo sa Singapore or sa offshore account. Kaya forever kayong mahirap, mga kababayan. Dahil yung opportunity, yung economic opportunity na tinatawag, yung livelihood program, wala na kayong aasahan. Gagamitan lang kayo ng mga ayuda dyan, di ba? Katulad ng ginawa sa Tawi-Tawi, nung pumunta yung mga kongresista at si Kuting, si Martin Romualdez Tambalosos na food poisoning ang mga yawa. I hope lahat sila food poisoning ng mga yawa. But anyway, ito yung epekto ng bangag na presidente at ang inisip nila ay hindi para sa inyo, kundi para ubusin, limasin ang pera ng bayan. Sinusuppress ang ating kalayaan, ang ating freedom of the press of SMNI. Lahat tayo sinusuppress. Ilang beses, yung censorship na ginagawa sa atin, intimidation sa akin, sa inyo, at yung mga journalist na iba dyan, natakot-takot, mawalan ng trabaho. Sometimes naiintindihan ko sila kasi may mga pamilya sila. Pero yung mga big companies na ngayon, tayo mo nga yung Rappler, nasaan na yan? Diba? Anti-Marcos yan. Ang daming pinagsasabi na magnanakaw, diktador, pero bakit tahimik si Maria Ressa? It's either si Maria Ressa ay takot na takot, okay? Or kabahagi na siya ng evil na bangag na ito. Tingnan mo, ikaw Maria Ressa, di ba? Tama ka sa mga pinagsasabi mo dati na ang Marcos ay ganito, ganyan. Pero ngayon tumahimik ka. So iyan ay, sabi ko nga mga kababayan, yung pag-suppress sa atin ay sobrang talamak na at kailangan na talaga natin dalhin sa kalsada at kailangan nating magtipon-tipon para sa non-violent, action para matapos na ito. Yung involvement nila sa smuggling, again, andyan si Michael Ma, na isinekreto sa inyo, in-appoint na hindi nyo nalalaman, na hindi na-publicize ng media. Illegal smuggling, ang sinasasangkutan yan. Sino nagbe-benefit dyan? Si Martin Araneta. Ang pamilya ni Marcos. Imagine mo, si Chua,
Yung si FLTC, 'di ba? Ibang business ang inaano niya, ang kanyang illegal business ang inaasikaso niya, yung kumbaga yung hawak niya, at ito ang nakikinabang si Lisa at ang pamilya na si Michael man naman sa agricultural smuggling. At sa customs sila Rubio, nakita ninyo kung paano nila ubusin ang pera ng bayan. Kaya nga nung December of 2022, etong si Clarita Carlos, sabi ko nga na wala rin, masyonda na sabi ko nga, kung ako ganyan nakatanda, ibubukilya ko na lahat. Total, natikman ko na yung magandang buhay. Si Clarita Carlos ang unang nakatanggap ng NICA report na si Michael Mas, si Martin Araneta, ang pamilyang Bangag ay sangkot sa agricultural smuggling. Kaya nga ang sabi ni Clarita Carlos dun sa letter niya, Mr. President, sinasabi ko lang sa iyo ang ano ang reported from NICA, at the end of the day, nasa mga kamay mo kung gagawin mo ang aksyon o ang trabaho mo. At sabi ni Clarita Carlos, hindi pa yun na-i-expose sa media, hindi pa na ilalabas, nasa mga kamay mo, Mr. President. Sino ang niligwak? Hindi ba si Clarita Carlos? At inabsorb siya ni Romualdez dyan sa Congress at binigyan ni Lisa ng generous allowance para hindi na magsalita si Clarita Carlos. Yun yung yung involvement ng smuggling ni Kuting. Mga kababayan, gising kayo, di ba? Paulit-ulit natin itong usapan kasi paulit-ulit nilang o araw-araw nilang ginagawa. Hindi lang pagpupulburo ni Marcos Jr. ang issue niya, yung pagiging bangag niya, kundi ang pagiging protector nila sa pulburon. Katulad ni Sayarot na nahulihan ng 1.8 doon sa Australian Federal Police na intercept yung kanilang mga epektos, mga pulburonic. Aside from that, nahuli mismo sa Ayala, Alabang ng multi-millions of pesos na nahulihan ng kanilang laboratory. Ano nangyari? Last week, pinalaya. Di ba ang sabi ko sa inyo, binigyan pa ni Lisa Marcos at ni Marcos Jr. ng security si Sayarot. Saan ka nakakakita na nahuli ng nagluluto ng pulburon, nahuli ng transport, mayroon pang guard, mayroon pang security galing sa gobyerno. Yan ay mga report sa atin ng ating mga puting ahas last year pa, mga kababayan. Ito yung panawagan natin sa gobyernong Bangag kay Marcos Jr., ang mga isyu ng illegal na pulburon. Manufacturer, user siya, bangag-bangag nga, di ba? Yung involvement nila. Ito ay labag sa batas at sinisira ang kinabukasan ng taong bayan. Yung nire-raise ko na, ito nga, yung extraction, kidnapping, nasasangkot dito, itong si Chua na pinag-uusapan natin. Kaya gusto kaming gurgurin ng mga Romanian gurgurero. Dahil yan ang nakarating sa atin na sa amin mag-ingat daw kami. Matagal na ako nag-iingat palangga. Ang involvement ni Lisa, ang involvement ni Teddy Boy Locsin. Okay? Ang involvement ng asawa niya, ang involvement ng DFA, ng DOJ, ang involvement lahat, mga palangga, ng gobyernong ito. Ang fraudulent lotto winners ni Mel Robles. Kaya nga, di ba si Tulfo, wala ring kwenta. Nagbidabidahan ng hinayupa. During the hearing, inamin mismo na fabricated ang picture na ipinakita ni Mel Robles na may nanalong loto. Pero paano nga naman imbestigahan ni Tulfo dahil magkakasama sila nila Kumar. Okay? Magkakasama sila ng mga kasabwat ni Lisa. Kaya nga sabi ko, itong picture na ito, paano mag-iimbestiga yan? Alakihan natin. Ang asawa ni Tulfong kongresista din sa party list. Nakita nyo yan? Mga kababayan. Ano ang mga relasyon ng mga yan? You know? Bakit sila nagsasama-sama? Ano ang meron niya mga yan? Kaya si Tulfo, ano nangyari dito sa mga fabricated winners, loan bettors? I'm telling you, sino ang kakampi nyo, mga kababayan? Wala na. Kaya kailangan na talagang dalhin sa kalsada lahat kayo magkaisa. Walang trabaho. Kasi palpak ang leader nyong Bangag.